Sarap talaga magkape ngayon, no? Oo nga, biglang buhos yung ulan. Ano kagabi pa to, Jeff? Pero, Oo nga. Pero well, ayun nga, ang maganda kasi kagabi parang nakalibre kami ng aircon kasi malamig. kami lagi kahit walang kahit walang ulan, malamig. Kasi nakikita ko na yung mga stars. Wow! Wow! Pansin ko, butas pala yung bubong Naka-open to the universe pala. Yun nga, isa yung mga mag-isip, ano pa kaya yung mga pwedeng gawin sa aking tindahan? Kasi naramdaman ko ay malamig. So, masarap mag-isip-isip talaga na ito, naisip mo na ba? Dahil may-ari ka ng isang may sarili kang business, para na rin tayo, na-imagine ko CEO o parang manager. CEO? Ano yung CEO? Basta narinig ko lang yun, manager na lang, manager. Ano ka naman? CEO, manager na lang. Masyado kang senti, diba? Well, normal kasi yun, diba? Kasi Yeah. it feels so good when it's raining. Oh, When the rain pours outside the window. Oo naman, syempre, feel natin kung ano ba yun, kapag sari-sari store owner ka, tumangkot ka talaga ako dito. Oo. Dahil nga, feel ko rin ang pagiging manager. Diba? Yeah. So may mga dapat na iniwan mo na sa tindahan ko. Ang galing lang kasi di naman kagaya ng malaking kumpanya, parang wala na rin pinagkapareho. Pero ayun nga, tulad ng malaking kumpanya, parang halos parehas na rin kasi parang tayo nagmamanage ng ating tindahan. So parang sa isip ko nga, may sarili hashtag na tayo, parang hashtag proud sari-sari store owner here. Wow. Parang putol pa yun Hashtag proud sari-sari store owner. Here. Wow. Parang pagbukas ko nung isang chichirya, may nakalagay, here. Okay. True naman siya, Jen. Yes. Siyempre, ngayong tanghali, kahit makulan, kahit kasama natin yung mga kahaps natin na nanonood all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao na proud sari-sari store din. Ngayong katanghalian kahit malamig, no? Yes! Kasama tayo dito. Dahil sa ngayon, ay welcome muna natin sila, Jeff, dito sa ating Happy Noy TV Live Season 2! Ayan! So, ayun, welcome mga kahap sa ating another episode ng kwentuhan patungkol sa ating pagtitindahan at mga papremyo. Ayan! Yes, good afternoon uli sa mga kahaps. For sure, problemado na naman kayo kung ulan. Bakit? Oo. Daming mga naglaba. Hindi naman matutuyo. May kulog na naman. Kulog na naman yung mga yan. Problema yan actually. Yes. This maulan na season, ito may mga panahon talaga na paparealize tayo sa mga bagay-bagay na ano kaya kung ganito, hindi pa parang ganito, ganyan. Ayan, parang, ako rin parang manager na rin, ganyan. Ayan. So mga kahaps, kayo rin po ba ay manager? Sa tingin niyo, manager na rin po ba kayo ng sarili niyo negosyo? I-comment na yan sa baba. Don't forget na i-share ang ating Happy Noy TV Live. And make sure mga kahaps, kapag kayo ay nag-share ng ating Happy Noy TV Live sa inyong mga kanya-kanyang Facebook page, ay magko-comment kayo dito mismo sa ating Happy Noy page. Para ating nababasa yun ngayon, real time, ngayon nakikita natin ang iba't ibang mga komento ng ating mga kahaps na mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So shout out sa inyong lahat. And don't forget, mga kahaps, at ang daldal ko na naman yung energy. Tag your friends sa ating comment sections para at least ma-inform sila, makita nila kung gaano tayo dito kasaya in terms of yung talagang masaya and then yung kaalaman na ating sinishare patungkol sa inyong mga tindahan. So, gusto nga pala i-greet yung ating first viewer na naman. Yeah. So, hindi tayo naka 2 in a row na siya. So, si Tita Jepina Sososco. Ayan, happy viewing. Hello! Salamat sa ating unang commenter for today's episode, Kina-cherish lang natin talaga yung mga kita natin na una. Correct. And make sure mga kahaps na nanonood ngayon, don't forget, kung wala ka pang samahang Happy Noy card number, ay mag-register. So, ang registration link ay makikita nyo yan sa ating comment section, nakapin yan sa ibaba. Okay? Kung wala ka pa. Ngayon, kung meron ka na samahang Happy Noy card number, ang gagawin mo lang, umupo at makinig dito sa ating Happy Noy TV Live. Okay na yun. Once na makapag-register po kayo, hindi nyo na kailangan magpaulit-ulit pa mag-register every time na magkakaroon tayo ng episode dahil
ang inyong SHC number ay unique po bawat Correct. negosyante. One time lang ang registration na yan and it's free. Walang Yes. babayaran. So, Ayan. hindi naman talaga tayo mga Pinoy sa mga Pinoy. Oo naman, basta And that's the libre, di ba? reality. Oo. Siyempre, grab the opportunity. Kumbaga, It's Yes, sulitin. Di ba? correct. So, Ayan. yun na nga, Jeff. At tayo siguro excited na rin yung mga kahaps natin na nanonood ngayon kung ano nga ba yung pag-uusapan natin for today's episode sa ating Happy New Live. So, bago tayo magtungo, ulitin ko, make sure to share this Happy New TV Live. Yes. Tag your friends. Kung hindi ka pa nakakapag-register, mag-register ka na ngayon. Ang link ay naka-pin dyan sa ating comment section sa baba. Okay. So, Jeff, kanina nababanggit mo inarte kasi hindi Ay, syempre naman, nakakapag-senti talaga yung mga ganito ang panahon. di ba? Yung nababanggit mo naman, may CEO ka pa na nababanggit. Pag manager tayo ng ating mga ating kanya-kanyang tindahan. So, pag-usapan natin ngayon, paano ang maging isang mabuting manager. Wow, mabuting CEO. Ulitin ko, mabuting manager. Okay, so, ikaw ba, Jeff? Tanungin kita, kumusta ba yung pagmamanage mo ng iyong tindahan? Kasi several days ago, no, or yung mga previous nating mga episodes, din nakita natin ng mga apps for sure. Yes. Na marami tayong tinalakay, online business, di ba, mga ibang opportunities. Sa ngayon ba, ikaw as a manager of your sari-sari store, kumusta? Kumusta ka? Ayun. Kumusta ka? Medyo okay lang. Ayun. Well, sa pagtitinda, na-realize ko lang so, medyo matagal na rin talaga. Kumbaga, kung hindi ka sari-sari store owner, makakahap, tignan nyo kung relate kayo dito. I-comment nyo sa baka relate kayo. Kasi mapapansin ng iba, ay nagtitindahan lang siya. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa niya? Ay nagtitindahan lang. Kumbaga doon pa lang hindi nila nakikita yung hirap ng pagtitindahan. Kasi bilang manager, bilang manager ng aking business, dito kailangan nagmamanage ako ng hindi lang produkto, hindi lang customer, kundi yung buong proseso talaga ng pamimili, pamimili ng mga produktong gusto kong ibenta na pwede talaga sa aking tindahan. Ikaw ba? Correct. So actually, tama ka dun, Jeff, no? Paano pa kaya yung mga nanay at tatay na mayroong mga kanya-kanya mga tindahan in terms of their responsibility? Kasi kung sa pag-negosyo, tulad nga na sinasabi natin lagi, or even mga kahaps natin, alam na alam ito, na ang pagtitindahan, extension yan ng ating mga tahanan. Yes. So sometimes, the responsibility is really mabigat. Really mabigat. So in terms of sa mga nanay at tatay, kasi hindi lang mga gawaing bahay, yung mga nasikaso, syempre yung mga anak din. Tapos meron ka pang negosyo, meron ka pang tindahan. So kaya shout out doon sa ating mga kahaps na patuloy na nagpursige at pinapakita yung dedikasyon sa pagpapatuloy ng kanilang negosyo sa kabila ng mga hardships, sa kabila ng mga challenging na dami ng English na nakuha. Oo, ganun talaga yun, di ba? Maulan. Iba ang bigay na biyaya ng ulan, Correct. Ayan, bukod sa mga nabanggit mo, Lay, may mga gusto rin akong i-share kasi nga, ayun nga, 20 times, may mga 20 times na napaparealize talaga ako ng bongga. So, isa sa mga realization ko yung responsibilidad bilang isang negosyante, yung hindi natatapos sa loob ng tindahan. So, kasi minsan, kadalasan, binamanage mo rin yung responsibilidad mo sa iyong mga suki. Ayan, kasi katulad ng last episode, napag-usapan natin, dapat isa-alang-alang ang pamamahala sa ating mga suki. Kumbaga, hindi lang tindahan mo, kumbaga yung kanilang kabutihan din na yung produkto ko dapat perfect or dapat nasa magandang estado bago ko ibenta. Kine-check ko ba kung natutuwa ba sila doon sa aking mga produktong ibinibenta sa kanila. Siyempre, bilang manager, mahalaga sa akin yon na malaman yun para siyempre hindi maubos or hindi mawala ang ating mga suki. Agree ba kayo mga kaharap? Oo, so parang ito is one of your realizations, diba? Sa pag-manage ng tindahan. Ako naniniwala ako ng isang business, importante, we must value our people. Yes, agree. Regardless kung meron ka mang
meron ka bang kasama o katulong halimbawa, katuwang Yes. sa iyong tindahan. Kasi katuwang din o kasama rin maituturing yung ating kapamilya. Yes. Na i-value natin sila. Kasi business is always it's always ang priority niyan people Yes. Diba, ito halimbawa, kung pupunta ka sa isang restaurant, para saan ba ang restaurant? Kainan siya. Nakalin ng mga tao. So, kung ikaw ba pupunta ka ng isang mall, bakit ka pupunta ng mall? Bakit may mall? Siyempre for our entertainment, leisure, di ba? So, yung mga business, ginawa ito simply because of the people. Yes. Diba? Kaya importante, kahit sa tindahan natin, we value hindi yung customers natin, besides sa ating customers, but yung ating mga katutang sa loob ng ating tahanan. Kumbaga nga, mapamalaking business man yan, or mapamaliit na business, mahalaga na bilang manager ng ating mga tindahan, ay pinapahalagahan din natin yung mga taong nakapaligid sa atin, lalong-lalo na yung mga kasama natin sa business, yung mga kasama natin sa mga pagdidesisyon, ayan, and yung mga customer natin na laging umatangkilik doon sa mga produktong ating ibinibenta. Yes, tama ka yun, Jeff. So yun, ano pa? Yan, so isa pa dyan, yung hindi dahil sa may bagong opportunities o mga negosyo tayong dinadagdag sa ating tindahan, ay maaari natin kalimutan yung mga basics. Kasi madalas dyan, pag meron ka ng mga bagong opportunities, halimbawa, ang ginagawa ko, dahil uso na yung cellphone na yun, inaasa ko na lang sa technology yung aking pag-monitor sa aking tindahan, which is dapat mahalaga pa rin talaga na tutok yung sa ating mga ginagawa pag-monitor sa pagbibenta, pagbibilang ng kita, ayan. So, mahalaga rin yun na may isa sa alang-alang natin. So, kailangan nga ay mas lalo pa natin itong pagbutihin para mag-complement sila at mas maging buo ang sistema ng tindahan. Correct. And siguro, Jeff, as a manager of your sari-sari store, importante na you learn from your own experience. Yes. Diba? Nabanggit mo na rin, diba, na kapag may mga bagong opportunities, hindi siya ginagrab. Gagrab natin kaagad if sa tingin natin. Yes. So, diba, kung may mga experience na tayo na, halimbawa, kasi may ganun as a negosyante, talagang magta-trial and error ka, papasok ka sa stage na yon kasi gusto mo subukan. And dadaan, parte ng isang pagiging isang negosyante, ang pagdapa. Yes. Kailangan mo tumayo. Diba? Importante yun. Yun yung mahalaga. Kasi lahat naman tayo nadadapa, nasasalubsog pa nga minsan, pero ang mahalaga doon is yung bilang manager, bawiin natin, nadapa tayo, matuto tayong tumayo, kasi bago naman tayo nadapa, nakatayo tayo Yan. So, and yun nga, since kahit may mga opportunities na to, kahit natuto tayo doon sa ating mga personal na experience. Yes. As a business owner din, business manager din, manager tayo ng ating tindahan. Importante rin, mga kahaps, na nakikita natin yung mga learnings from our competitors. Ay, pwede. No, in the business concept talaga, may competitors talaga tayo. Yes. Maraming yan. Kapitbahay mong nagtitindahan din, kaharap mo nagtitindahan. Yes, it's business and competitor sometimes, most of the time, ang treatment natin sa kanila. But, huwag natin tingnan as negative. Tingnan natin kung ano yung mga matututunan natin sa kanila na po pwede natin ma-apply kahit pa paano sa ating negosyo. Or, pwede natin mas ma-improve pa. Yes. Yung mga learnings from our competitors na nakikita. Nagusto ko yung sinabi mo mag-improve ba kasi parang pwede nyo isipin mga kahaps, pwede nyo isipin na good competition. Kumbaga, kasi pag may good competition po, so may competition pa rin, pero i-treat niya as positive, like katulad na sabi ni Lay, pwede tayong mag-improve. So, improve natin. Halimbawa, nagbibenta tayo ng ice candy, halimbawa lang. At si kapitbahay, nagbibenta ng ice candy, pwede natin gawin para mas maingganyo sa ating mga customer. Lagyan natin ng iba't ibang flavor naman. Ayan, di ba? So, good competition po yung pwedeng mangyaring mga gano'n. And again, matuto tayo hindi lang sa ating personal na karanasan, but also to our competitors as well. Yes. So, another lay is yung mahalaga na patuloy na maging bukas sa mga isipan sa negosyo at pagpapalago ng sarili. Dito maraming bago at dapat na alam natin kung paano magagamit ang mga para ikalago ng ating tindahan. So,
Ano ba yung mga halimbawa nito sa mga, para maging bukas? So, dapat, di naman depende pa rin. So, halimbawa, maging bukas tayo sa mga trainings na pwede ipagkalago ng ating isipan para mas mapapalakad pa natin yung ating negosyo. Dahil bilang manager, mahalaga na monitor natin yung tamang, o hindi naman tama, pero maayos na pagpapalakad ng ating business. Correct. And as a manager din, ito idagdag ko na lang din. Sometimes kapag nakikita natin yung maraming opportunities, lalo na ngayon, even na may pandemic, ang daming lumalabas na opportunities. Yes, sobra. Online man yan, offline, but most of the time, online lang nakikita natin. And sometimes, pag nakikita natin siya online, andun yung, lalo na kapag may resources tayo, andun yung intention natin na parang gusto kong subukan lahat. Yes, Madaling sabihin na, okay, fine, gawin ko to lahat. No, but very important na dapat natin tandaan mga kahas. Importante pa rin sa proseso ang, ano kaya yun? Pagpaplano. So, tingnan natin, plano muna natin. Actually, napag-usapan na rin natin sa mga previous episodes ng mga kahas. Importante ang pagpaplano. Especially, hindi lang siya sa ating isip na pinlano natin siya, but mas maganda kung ating itong isusulat o as much as possible i-drawing natin. Kasi sometimes yung pagdodrawing, alam ko maraming magsasabi, ba't drawing ko? Hindi naman ako marunong mag-drawing. But sometimes ito yung nagbibigay sa atin ng perspective, ng idea kung ano yung magiging itsura ng gusto nating mangyari sa ating negosyo. Meron pa nga din, iba ginagawa halimbawa, tayo ang may pangarap sa ating tindahan, yung iba, dinodrawing rin mga pangarap nilang ma-achieve. Halimbawa, ay gusto nilang magkaroon ng delivery ng bigas. Or so, drawing nila, truck. Or gusto nilang magkaroon ng extension. So, mag-drawing sila ng another na tindahan na extension ng kanilang current business ngayon. Parang doon pa lang, nakikita na, ito nga pala yung plano ko bilang manager, bilang CEO ng aking tindahan. Gusto ko, pagdating ng panahon, ito ang aking gagawin, ito ang makakamit ko. Ayan. So, parang doon pala, na-inspire sila na, oo nga, nare-remind sila every time na makikita nila yung mga sinulat nila, yung mga drawing nilang mga larawan. Correct. And especially kapag ganito, mga bagay na pinag-uusapan natin yung dapat malinaw sa atin yung plano natin. It requires yung hard work. No? Kasi, walang sense yung mga yan, yung mga dinrawing natin, yung mga isinulat natin. Hindi, totoo. Kung wala kang action na gagawin. Yes, naalala ko kasi yung sabi niya. Ito yung parang kapag magbabarkada kayo, nagplano kayo, tapos walang nangyari. Ang tawag niyo drawing. Yun! May mga kausa, tanongin ko. Tawag niyo doon, drawing. Diba? So, walang mangyayari dyan. O mananatili yung drawing at mananatili yung plano kung hindi natin pagsisikapan. Kung hindi tayo mag-take ng action towards that. So, ang sabi nga ng mga kabataan dyan sabi nating mga kabataan dyan, so, yung drawing natin, kulayan man lang natin. Kumbaga parang, ang sinasabi lang, yung plano natin, kahit pa paano, subukan natin gawa ng aksyonan. Gawin man lang natin first step, para ma-achieve natin yung pinaka-ultimate goal natin sa ating tindahan. Ang daming learnings in terms of pag-manage or pagiging manager ng isang tindahan. Number one, actually, yung sinasabi mo, importante yung responsibility. No? And value your people. Kasi importante, when it comes to every big business, we believe that it's all about people. Nabanggit natin yung kanina. And the second one na sinabi natin, in terms of yung mga opportunities. Kung sa tingin natin ay pwede siya or fit for us na magagawa natin, why not, diba? Try natin, kasi lahat naman ng negosyo ay nagsisimula sa trial and error. May A-B testing ang tinatawag, diba? Na ito, test muna si A, yung hindi mag-work, test mo si B. Diba? And also, yung pagiging bukas natin sa mga opportunities o yung ating isipan in terms of yung mga learnings natin doon sa ating mga nakikita sa negosyo man yan, competitors man natin yan, or even sa mga personal experiences natin. So, ayan mga kaps, kayo ba? Paano nyo na-manage yung inyong negosyo or paano kayo nagiging manager sa inyong tindahan? I-comment nyo nga po yan sa baba. And para po sakali mababasa namin para makita din ng ating mga kahap paano nga ba
kayo nagmamanage ng inyong negosyo. Correct. So, yan. Actually, Jeff, ang masyado na serious. Yes, Masyado kaya ng ulan eh. Oo, yung ating mga, but it's part of the businesses. So, Yes. well, it's business, you must take it seriously talaga. Oo. Diba? Oo, may fun talaga na stage. Pero madadaan talaga tayo sa mga stage na i-challenge yung ating personality, i-challenge yung ating ang ating kaalaman, yung ating patience in terms of dealing with layo na yung patience importante na yan. So, yun. And so, lalo na yung patience na kasi, syempre bilang manager, katulad kung kayo ba na-experience nyo na, minsan yung nagpunta kayo ng mga shop, di ba yung mga manager, kung maaaring ngumiti, kahit gaano kayo kagalit, ngingiti sila yun sa'yo. Kasi ganun po nila tayo pinapahalagahan bilang kanilang mga customer. So, correct. Nasa sa atin naman, kung gusto nating gayahin yun, kasi magandang ugali po yun na kahit gaano kagalit yung ating mga customer, ay kaya pa natin ngumiti sa harap nila para kahit ano man mangyari, magalit man sila, pero gugustuhin pa rin nilang bumalik sa atin. Yan. Correct. Kaya tama, isipin natin na sa usaping financial, hindi tayo ang ating tindahan. Yes. We always keep saying that na as a good manager din ng ating tindahan, we always treat our sari-sari store na hindi sa atin. Yes. So kung ano man yung kukunin natin doon, kinakailangan ibalik natin dahil parte ito ng kapital na pinundar natin doon sa atin. Okay? So, ang dami natin na-realize talaga, Lay, no? Parang kukulangin talaga yung, may nakalimutan ba akong na-realize? Siguro, ang tanongin natin, yung mga kahaps na nanonood ngayon. So, mga kahaps, kung paano kayo, ano pa yung mga ideas or suggestions ninyo, o yung karanasan ninyo mismo sa pagmamanage ng inyong tindahan. Ano pa yung inyong mga typical na ginagawa? Paano nyo hinahandle? O pinangahawakan ng inyong negosyo bilang isang manager ng inyong. Ayan, so comment nyo na. Huwag po kayong mahiya, tayo lang naman to. Kaya i-comment nyo na sa baba para mabasa ng ating mga kapwa negosyante at mga gusto pang magnegosyo. Ayan! Yes, and syempre, Jeff, dahil dyan, cut na muna natin ang ating usapin dito. Yes. For now, dahil cut na rin muna natin ang ating registration. So mga kahaps, kung nakapag-register kayo, ibig sabihin, may chance kayo makasali maya-maya sa ating mga palaro na ating gagawin. Okay, kung hindi ka naman nakapag-register kahaps, ay may chance ka mag-register hindi. Maya-maya ng kaunti, dyan sa link na nakapin sa ating comment box. Okay? Kaya don't you worry kahap if ever po na, sabi nila hindi kayo nakapag-register. Once na makapag-register po kayo sa susunod na araw or mamaya, one-time registration lang naman po ito. Once na makapag-register every time po na may HTTL, may TV live po tayo, ayun at yun na po ang ating gagamitin. Correct. So, basahin ko lang sa comments, shoutout tayo, no? Ayan. Mula kay Tita Philippine Reyes, sabi niya, kailangan ng tiyaga at pagsisikap at mahabang pasensya. Kailangan din natin na marunong tayo makisama sa ating mga customer dahil kung wala sila, wala din tayo. And yun yung sinasabi natin kanina na ang business is all about people. No, nagnenegosyo tayo. Oo, yes, nagsimula tayo magnegosyo because kailangan natin kumita for personal, for family, pang-augment sa gastusin. But the core of the business, kailangan natin ma-provide kung ano yung needs or wants ng ating mga consumers. And from Tita Gladys Araneta, sabi niya, Tita Gladys Morco, sabi niya, tama po, para hindi po malubog siguro to. Malubog ang tindahan. Ako po, kahit asawa ko po, need magbayad ng kinukuha po niya para miski po ako lahat ng kinukuha ko po nakalista. At pagdating ng sahod ko po ay aking binabayaran. Yes! So kasi yung ganyan kita, isipin nyo kita, tama po yun. Kasi isipin nyo, ang malalaking kumpanya nga po, umaaring hindi hindi magpapautang, di ba? Ano pa kaya tayo mga maliliit na negosyante? Kumbaga dito, pandisiplina rin na yung kinuha mo ay dapat bayaran. Kumbaga, nabanggit nga nila na hindi tayo ang ating negosyo. Yeah, and also, nabanggit mo, Jeff, na yung discipline, importante yun sa ating pagmamahal. Kaya parang hindi ka rin mauwi
sa pagiging sari-sara store. Yun! Okay? So meron pa dito, mula kay Tita Majoy God, sana po isa ako sumipili ang dagdag din sa punan sa munting sari-sari store. Kahit po napakahirap ng buhay, pilit ko pa rin siyang binabangon kasi dyan lang kami kumukuha na pang araw-araw namin. Salamat po. Yun! Which is totoo, no, mga kahaps, na may mga pagkakataon bilang isang sari-sari store owner, mag-isip ka, no? Wala nang laman yung tindahan ko or konti na lang laman ng tindahan ko, magbubukas pa ako. You know what? That's kind of mindset. Yun yung isa sa mga mindset na nakikita ko madalas kapag sa trainings or sa mga nakikita nating mga packs or nababanggit nila sa kanilang mga komento. But, ang nakita natin ito kagandahan, importante, na alam mo yun, di ba nga, kailangan natin i-value even a single centimo. Yes. Ibig sabihin, kahit sabihin natin, konti na lang yung paninda natin, we have to try, or kailangan pa rin natin magbukas para sa ating negosyo. Siyempre, para sa ating pinaglalaban sa araw-araw. Diba? Sa ating pamilya, diba? Para paano, kahit piso-piso lang yan, or bariya-bariya ang ating kurang benta mula sa ating tindahan, patuloy pa rin tayong lumalaban. Patuloy pa rin tayo, basta hindi tayo sumusuko. Na kahit konti na lang to, sarap ko na lang yan forever. Ay, wag ganon. Diba? Kasi, ayun nga, nabanggit nila, yung paunti-unti na yan, mga kahaps. Tingnan nyo kung agree kayo, ha? Yung paunti-unti na yan, kapag naipon natin, darating ang panahon, makakabili ulit tayo ng mga bagong produktong pwedeng ibenta ulit sa tindahan. Kung isinara nyo yan, paano nyo may bibenta yung paunti-unti na iyon? Diba? Ayan, comment nyo nga kung agree ba kayo doon. Ayan. Another comment from Tita Lueza Rendon. Hi, Tita. Ayan, sabi niya, tiyaga at sipag po talaga ang puhunan natin when it comes to our business. At dapat, quality time at yung responsibility natin, mga negosyante, doblehin pa ang sipag. Agree! Yes! Oo. Kasi nga sabi ni Tita ay, ito yung pinag-akuhanan niya talaga ng kabuhayan sa pagkain. Pagbili ng mga pagkain sa pang-araw-araw. Ayan. Correct. Eh, siyempre, sa negosyante rin, tao rin tayo, kailangan natin ng balance yung pamumuhay. No? Alam natin na importante ang pagnegosyo, importante ang kumita. But at the same time, don't forget that we have our family at the time. Na nandyan sila na suportado tayo sa ating mga ginagawa. Okay? So, kailangan ay meron tayong balance na pamumuhay na kung sa pagnegosyo ay meron tayong pamilya. Family pa rin. Oo. Ayan. So, ayan, may sabi si Tita Ilugin Kadnam. So, sabi niya, bilang boss manager amo, wow! Ang daming titles, ang pa. Yan, bilang boss manager amo ng aking tindahan, manage ko po yung bawat item kung nakalista po. Audit po. Kung ano yung nabili at natira sa isang araw. Nakalista din po yung mga nakuha ng anak ko at ng asawa ko, babayaran din po. Yan. Super agree kita. Correct. But sometimes yung ibang nating mga kahaps or mga negosyante, lalo na ikaw na nanonood ngayon. Kasi sometimes, Jet, when it comes to inventory, mahirap. Yeah. Kasi kapag nag-inventory ka kahaps, lahat actually. Pero try na mag-select ka na, sabihin natin, halimbawa, top 3 products. Ayun. Kasi yung inventory, makakatulong sa'yo yan para tingnan yung mga produkto mo, kung ano yung mga aring hindi mabenta. Para doon ka mas pwedeng mag-invest or magdagdag ng capital kapag mamimili ka halimbawa sa palengke. Yes. So, okay yun, na kapag nag-inventory kayo, it's not necessarily naman na lahat dapat inventory ka. So, kung ito nagsisimula pala mag-inventory, mag-try kayo, siguro top 3. Oo, top 3. 4, 5, tapos subukan mong i-monitor. And then, later on, kapag mamimili ka na sa tindahan or sa grocery store, sa palengke, gamitin mo yon ano yung demand. Tingnan mo kung ano yung mabenta. Kasi pwede mong dagdagan yung kapital para doon sa produkto yun. Kasi nakikita mo naman sa yung malakas ang ikot. Na malakas. Yes. Ayan. So, from Tita Girly Morco, ayan, mas masarap maging manager sa sarili nating business or sari-sari store. Kasi kesa sa mga muhan. Bukod sa hawak mo ng oras mo, marami ka pang magagawa ng household chores. Di man kalakihan ng kita, at least nasa bahay ka lang, makakapag-quality time pa sa pamilya, which is yung sinabi mo na maging balance doon sa pamilya at saka doon sa negosyo.
Correct. Yes. Balanseng pamumuhay. Okay. Yes. Kasi meron pa, no? Mula kay Tita Maria David. See your competitors as your motivation. Exactly. Yes. So, ito yung pinag-uusapan natin kanina. Talagang ano na ako. Ito yung pinag-uusapan natin kanina na, yes, competitor sila. Technically speaking, competitor sila. Mga tindahan, kaharap mo, kapitahay mo, tindahan sila. But tingnan natin yung brighter side. Tingnan natin kung ano yung pwede natin matutunan mula sa kanila. Kasi sometimes yung andun yung pride eh. Kasi parte yan ng tao, ng pagiging tao, parte yan. No? But tingnan natin yung mga brighter side ng mga, like for example, itong competitors natin, kung ano yung maaari natin mas i-improve pa sa kanila ang ginagawa. Yeah. Another, kay Tita Maria David din, sabi niya, na-comment niya kanina, ako po, I always see all people as potential buyer. Kaya lahat, pinakitunguhan ko po ng maayos, kahit magpapabarya o magpapapalit lang po yan, or magtatanong lang, dapat mabait at maayos pa rin po. Yes, so yan yung katangian talaga ng mga manager sa mga kanya-kanyang mga negosyo, mga boss, manager, amo ng inyong tindahan. Alright, medyo may nabasa ako kanina. Pero anyway, sabi dito ni Tita Shona ay Madera, dapat po itinda yung mga in-demand at palaging hinahanap at ginagamit ng mga katao, katulad ng asin, kape, asukal, mga sabon. Yes, so kumbaga, monitor mo rin talaga yun. Yes, sometimes we tag this as mga essentials o yung mga in-demand nga, but somehow, ay tinitingnan din natin bilang isang mga negosyante at mga sari-sari store owners yung demand sa ating community or sa ating environment. Sometimes nagpa-vary yan eh. Depende sa lugar mo. Sometimes ito, sa probinsya for example, yan yung mga mabibenta. Pero dito, sa area na to, sa Manila, or for example, Quezon City specifically, sa area na to, mas mabenta talaga yung bigas eh. Oo. Depende sa lugar. But meron talaga mga goods na, syempre, ito yung mga araw-araw na ginagamit ng mga tao. Ang araw na hinahanap. Araw-araw na hinahanap sa ating pagkakas. Ayan. So, sa mga kahaps, no? So, ayan, nakita niyo na po yung value ng mga comments ninyo. Ang dami talaga natin, at bukod sa na-realize namin, tinulungan niyo po kami na maka-realize pa ng iba't ibang paraan kung paano magiging boss, manager, amo ng aming mga tindahan. Correct. At meron pa ako siguro sa link. Yes, go. Mula kay Tita Leia Montana pa. Sabi niya, kailangan complete tayo ng paninda. Kahit pa konti-konti lang. Ako kasi, nalulungkot pag may hinahanap ang customer ko na wala ako. Kailangan bilhin ka agad yun para next na bumili. Meron. Ito share ko lang sa inyong mga kahaps, no? Sometimes yung capital, it doesn't matter yan. No? Ang mindset kasi ng tao, kapag magsasari-sari store ka, kailangan importante o mag-business ka, ito may halaga na to, kailangan ipundar ka agad. But sometimes, kapag meron kang, pag ito lang yung resources mo, for example, halimbawa, meron ka lang 2,000 or 3,000 to start a business, like a sari-sari store, okay lang mag-start as maliit. Lahat naman ng bagay na umpisa sa wala. Lahat ng bagay na umpisa sa maliit. Okay? So, kung nakita mo, ito yung mga na-start mong mga produkto na medyo in demand to, no? Tapos, meron ka ng tubo, siyempre, kapag masiseparate mo yung mga savings na ito, yung mga tubo na ito, depende siyempre sa discipline na pinatawag. Okay, at mula doon, kung pwede kang mag-charge pa na mga panibagong produkto na sa tingin mo ay mas magiging demand din. So, in demand din doon sa ating mga mga. Agree ako doon. Add ko na lang, Leno, agree ako doon sa discipline. Kasi nabanggit mo nga, regardless kung gaano kaliit, gaano kalaki yung ating mga negosyo, depende pa rin po yan kung paano yung magiging progress. Kung depende yan sa ating disiplina sa ating tindahan. Let's say, halimbawa, maliit nga, pero may disiplina ka sa pagbibenta, may disiplina ka sa pagnegosyo mo, may chance talagang lumaki. Eh yung mga malalaki na may halimbawa walang disiplina, maaaring malugi at lumiit. So nakadepende talaga hindi doon sa pera or halaga ng puhunan, kundi doon sa disiplina na pinapalakad natin o meron tayo sa ating tindahan. Yan. Siguro to wrap up lang din ang discussion natin kanina about sa pagiging manager ng iyong tindahan. So I took notes. So, talaga. Siyempre, di ba? Talagang maano na ako.
importante na we value our people. No? So, tulad na sinabi ko kanina, every business is all about people. And to manage is to lead people. Okay? Yes. Also, kailangan matutunan natin, matuto tayo mula sa ating mga katanasan and at the same time sa ating mga competitors. Tulad na nasabi kanina, I treat them as one of your motivations. Yes. Pag-TV. Yes. At although marami tayong nakikita mga opportunities, ngayon, given na may pandemic, importante pa rin sa atin bilang isang mga nakita, bilang isang manager, ang pagpapagana. Okay? Yes. So, dahil sa mga kahak, I'm sure itong next segment natin ay marami nang nag-aabang dahil ang dami na nagko-comment. Hindi ko nababasa yung ibang komento dahil patuloy siyang tumataas. No? So, yung mga kahaps na nag-aantay dito sa segment na ito, for sure ay excited na. Okay, Jeff? Hulaan natin ang segment na Cool ka lang! Ayan! So, mga kahaps, make sure na makinig. Yes. No? Sa mga susunod nating sasabihin. Okay. Game! So, syempre, kulang tayo dito. Parang ako lang. Jeff, Dalawa pa lang tayo. May kulang tayo dito sa segment na to. Sino yung mga kahaps? Pati. Syempre, Miss Fan. Ayan! Pumasok ka na. Miss Fan! Poli ka na! Ayan. Naiiyak Pa naman? Bitbitin mo nga yan dito. Matagal ka na dito eh. Bitbitin mo yan. Ayan. Ayan. Yan, Bilis bilis yan. mo, bilis mo na inanak ng mga Sobrang, mga kahaps, sobrang, bagong invention to. No, kung yung iba nakikita nyo sa online, sobrang high-tech. Yes. Ito mas high-tech. No? Kasi high-tech na to, pinaka-high-tech pa natin. No. Diba? Kung sa iba ay namimili online, dito, makikita na, meow, may sinasaksak ba to? So maganda, pamay na lang mga kasay. Iba yan. Ay, so ganito ang mangyayari. So, syempre, importanteng malaman natin yung mechanics ng ating mga gagawin dito sa ating segment. Cool ka lang! Okay. So, ang ganito ang magiging mechanics. Paikutin natin si Miss Fan. Si Miss Fan at hindi ang iyong jowa. Okay? Para malaman kung ano ang level ng ating mga tanong. Sa mga category ng tanong ay kung mapapansin ninyo, meron tayong mga inhanda. Una na dito, yung easy round na Kerry! Susunod sa ating galaw. Kerry, laging nangingibaba. Alam nyo kung ano commercial yan? Comment nyo nga. Comment nyo nga. Kilala nyo pa yun. Okay, ang second category natin dito sa ating tanong ay sakto lang! Okay. Ayan. Hindi tayo mukhang sabay. Mga kahasabayan nyo nga kami, parang nagsasabay din kami. Correct. Ang medyo easy, no? Yeah, Na category dito sa ating segment na cool ka lang ay ang sakto lang. Okay. Ayan. So yan, at ang huling category natin na medyo mahirap-hirap ang patanungan na pang-Guinness. Pag 1 million question. Ayan. So ang tinatawag nating Pangmalakasan, Ayan. Okay. So mga kahakap, syempre, alam ko, nararamdaman ko ngayon yung aura, no? Kung saan yung kapatid yung gagawin. Energy ball! Okay. So, dala na sinabi ko kanina, paikutin natin si Miss Fan at ang hindi ang inyong mga jowa, no? Para malaman natin kung anong level ng question o category ang ating sasagutin. Yes. Okay, Jeff! Censored din. Censored yun ah. Ayan. Tingnan muna natin, Jeff, kung ano yung category. Baka tamaan ako yan. Okay, Miss Fan! Paikutin mo na! Kerry, laging nangingibaba. Kerry, Hindi naman namilipad yan, di ba? Kerry. Final destination ka. Ay, naglalag po kami. Pasensya na kasi. Yeah! Oh! Woo! Ang nabunot nating lay ay Kerry! Susunod sa ating gala. Kerry, laging nangingibaba. Okay, so may nagabasa ako, no, ng mga comments na
naglalag daw tayo ng kaunti. Sabi nga Tita Jane Cleopas, maulan, kaya cool ka lang. Exactly. Ay, tama ka. Okay, anyway. Oo, naglalag talaga tayo. Ganun hindi natin may iwasan yun. Yes. Na, at least hawak natin ang signal. Diba? So, kung ang ating category for this round 1 ay Caring, so ibig sabihin, may mga tanong tayong inihanda. Yes. Okay. Bibigyan namin kayo ng 2 minuto para magsagot o para magkomento. Pero bago yan, syempre, wala muna akong nababasa mga comment or mga sagot dito. Okay, so importante ka, Habs, na makinig. Kung paputol-putol man ang ating video, o paputol-putol man ang inyong naririnig, ay susubukan kong bagalan. Bakit yan araw, mga ka-Habs? Okay. Yan. For this Caring Day, mamimigay tayo ng 200 pesos para sa ating 5 happy winners! Yeah! 5 happy winners of 200 pesos. Yeah, 200 pesos each po, hindi yan divide. 200 pesos each po. Sa mga happy winners. Okay. So, aantayin yung go signal ko maya ng konti kapag sinabi natin timer starts now. Okay? So, pinapatagal ko lang ng konti para hindi na ako naglalag. Okay. Sige. Ganito mga ka-Habs. Yan. Babanggitin ko na ang tanong. So, ihanda na. Importante ang format at tamang kasagutan. So, ano nga ba yung ating magiging format for this round 1? Importante, i-comment nyo dyan ang inyong SHC number, Spurs! your full name, Spurs! ang inyong hashtag Caring, Spurs! ang inyong kasagutan sa Go! ating itatanong. Okay. Ngayon, yung Caring, may nababasa ako dito ng konti. Yung spelling ha, hindi kiring-kiri. Caring. Okay. Hashtag K-E-R-I-N-G. Kasi nakahapon pa na mali yung spelling. Baka hindi po yun makuha ng ating comment picker. Sayang naman ang inyong entry na sagot. Ay, wala daw tao sa screen. Oh, normal yan. Kasi gagamit tayo ng comment pickers. Importante, makinig kayo. Kung hindi nyo kami nakikita, ramdam mo kami. Kunwari, isipin nyo lang nasa radyo kayo, halimbawa hindi nyo kami nakikita. Kaya... Nandito lang kami mga kahas, hindi namin kayo iiwan, katulad ng jowa mo. Oy! Okay, mga kahas, ulitin ko ang format for round 1. SHC number, Spurs! your full name, Spurs! hashtag Caring, Spurs! ang inyong kasagutan. Ulitin ko, tamang spelling ng Caring dahil ito ay filter ng ating comment keeper na gagamitin. Hindi kiring-kiri ha, Caring. Okay, ang tanong mga kahas. Kung madilim kami dyan sa inyong nakikita, okay lang yan, makinig na kayo. Ito ang tanong. Tama o mali? Mali. Dapat tayong maging proud bilang isang sari-sari store owner? Ang tanong, tama o mali? Dapat tayo maging proud bilang isang sari-sari store owner? Your timer starts now! Okay, 2 minutes mga kahaks. Mag-comment kayo dyan with the correct format na ating binanggit na SHC number, Spurs! your full name, Spurs! hashtag Caring, Spurs! ang inyong kasagutan mula sa aming tanong na Tama o mali? dapat tayong maging proud bilang isang sari-sari store owner. Yun! Okay, so inaantay natin. Ang bilis naman mga kakals. Kung naka-ready na kanilang mga format, make sure na tama ang news spelling. Nakapag-register. Malalaman naman natin kung nakapag-register kung merong samahang Happy New Year card number. Oh, by the way, kung ikaw kahapon na nanonood ngayon at wala kang samahang Happy New Year card number, feel free to register na. Yes! Na nakapin dyan sa ating comment box. Okay? Once po na mag-register kayo, ay hindi nyo na kailangan mag-register pa paulit-ulit dahil one-time registration na po ito. Once na magkaroon ng SH number, ay yun at yun na ang gagamitin ninyo every episode. And please don't forget na i-share, mag-comment, and mag-like na rin sa ating Happy Night TV Live. Ayan! Well, correct mga kaps. Remind ko lang uli mamaya may makikita ako dyan. Nagsabit na kayo ng tamang format o nagkomento kayo pero walang kasagutan. Ayun lang, sayang. Hindi pa rin yun. So, wala akong makikita o wala akong masasabi o marireceive na, bakit hindi po ako nanalo? Nagwa-warwick masyado. Kasi,
tingnan nyo ha, dapat importante na nakalagay sa inyong komento ang format na ating binanggit na SAC number, First! ang inyong full name, First! hashtag Terry, First! ang inyong kasagutan mula sa tanong na aking nabanggit kanina, tama O mali. dapat tayong maging proud bilang isang sari-sari store owner. Yun! Okay. Napakahirap, napakadali naman ang tanong na yan. Ilang segundo na lang tayo. Tingnan na lang natin. Again, 10 seconds. Last 10 seconds. Or less than. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga kahaps, time's up. Then 2 minutes natin ngayon. Bubunutin natin ang 5 happy winners na mananalo ng 200 pesos for this round. Gagamit tayo ng comment picker. Yes. Okay, so Jack, ilan ang ating bubunutin ulit? So, bubunot tayo ng 5 lucky happy winners na magkakaroon ng 200 pesos each. Ayan. Okay, simulan na natin yan. Comment picker, labas mo na yan. Go! Terry, lagi nangibabaw. Okay, so yung mga kahaps na hindi mabubunot halimbawa, ay may chance pa kayo dahil may round 2 pa tayo na gagawin. Yes. At kung kayo man ay nabunot mula dito sa ating comment picker, ay amin pa itong ibabalidate. At para masigurado na kayo ay meron na Happy Noy card number. Yeah, So, ulitin ko, yes, kung wala pa, kung so sa mga kaps natin dyan na mabubunot, makikita ninyo yung pangalan niyo dyan, ay huwag po kayong munang mag-assume doon sa atin dahil yun po ay i-validate pa. Kasi mahalaga po na maging fair tayo sa ating mga kasamang kahaps na tamang format, may SAC na nag-register sila. So para maging fair po tayo, kailangan namin i-validate. correct. And sometimes nabanggit nga ni Jeff, ang pag-assume, huwag tayo masyado mag-assume, baka nasaktan na tayo. Ay! Mga panahong same-page ko. Correct. Ayan. So, Len, may nabunod na tayong Go. 3. So, for verification na po kayo, tita. Tita sa Don Ahmad, tita Mary Ann Godog, and tita Erna Volante. Ayan. Okay. So itong mga nabunot natin mula sa ating comment picker, make sure o titingnan natin kung tama ang kanilang format with the correct Yes. answer mula sa ating tinanong kanina na tama o mali. Dapat tayong maging proud bilang isang sari-sari store owner. So ang tamang kasagutan, syempre mula mga kahaps ay Tama! Ayan. tama yun. So dapat importante maging proud. Proud. Bilang isang negosyante, bilang isang sari-sari store owner, hindi lang yan nilalang. Okay? O, nilalang. Huwag natin siyang nilalang. Ayan. Gusto ko pag tinanong kayo, anong pinagkakitaan mo? Ay, isa akong sari-sari store owner. Maging proud tayo doon sa ating napiling negosyo. Manager kaya ako. Yes. Hello. Anong role mo dyan? Ako ang CEO. O panis. Exactly. I think dyan meron pa tayo. Ayan. So, another 2 winners na for verification na po. Tita Geniro Aram and Tita Philippine Reyes. Wow, si Tita Philippine. Ayan. Ano to? Marie Joanna Cream. Mahilig talaga kayo magbalik-balik Ay, shoutout doon sa isa natin yung kahap na si Rilesh. So, binaliktad niya rin yung pangalan niya. Hello, good afternoon. Oo, mga kahaps, minsan, nahihirapan ka basahin yung pangalan nyo. Kasi balik-balik. Hindi tuloy siya maitag doon sa mga post dahil Rilesh na pala ang pangalan niya. So, nabanggit natin. So, yung 5 mga kahaps or happy winners na napunod ng ating comment picker. Ayan, so, na for verification dyan, maulit lang yung 5. si Tita Don Ahmad, Tita Mary Ann Godog, Tita Erna Volante, Tita Marie Marie Joanna Pring, and Tita Philippine Reyes. Ayan, ang pambansang Reyes sa Philippines. Ayan. So mga kahaps, syempre, meron tayong round 2 sa ating segment na Cool Kala! So, okay, so ulitin natin, no? Ang ating mechanics, papaiputin muna natin si Miss Pan at hindi Yeah. yung mga jawang nakita sa inyo. Okay, Jeff, paikutin na yan Miss Pan, umikot ka na! Cherry, lagi nangingibabaw. Cherry. Oops, nauubarang ka na. Barita SPG tayo. Ayan, ulit. Wala pa. Go. Cherry. Huwag ka bad. Makita tayo ng MTRCB dito. Vamos tayo. Keep sharing natin sa Happy New TV live video para at least kahit paano makita tayo
ng iba nating mga friends na meron din makasali sila dito sa ating mga activity, kwentuhan dito sa ating Happy Noy TV Live. O, pag naninig po sa inyong mga tila. Okay, Chef. Yo! Okay. Ayan. Chef, ano yung nabunot natin? Ang nabunot natin pang Guinness na tanong, Lay. So, ang nabunot natin ay pangmalakasan, B! Oh my gosh! Okay, Chef. So, dito mga kahats, ay may chance kayong manalo. Isa lang to, Lay. Manalo ng 1,000 pesos! Ayan, medyo malakihan talaga tong pang Guinness na... Sige, hanap tayo ng tanong. Hanap tayo ng tanong. Na, medyo masusubok ang kaisipan ng ating mga kahas. Pero bago ang lahat, no, mga kahas, alamin muna natin kung ano ang ating magiging format para sa round na ito. Yan! Okay, nasaan siya? Talaga siya. Sige. Ayan. Ayan. For this round, na pangmalakasan ba ang ating magiging format ay ang inyong SHC number, First! your full name, First! hashtag pangmalakasan ba, First! ang inyong kasagutan. O mga ka-house, make sure na tama ang inyong spelling at format. Pangmalakasan B. Mamaya magpapakita ko dyan, pangmalakasan B. B. Pangmalakasan B. Di ba? Yan. Ayan. Pangmalakasan baby. Correct. Okay lang. So ilan? One happy winner lang ng 1,000 pesos. Okay, ang katanungan mga kahap. So bibigyan namin kayo ng 2 minuto para magsagot. Yun! Antayin natin. Pag sinabi ko timer starts now, saka kayo mag-komento. So yung iba, pag nag-comment kayo dyan, wala pa kayo masasagot. Kaya mag-komento kayo dyan, hindi pa kayo bilang. Yes, kasi yung sagot ninyo, posibleng wala, no? Mula doon sa aming katanungan na, bakit? Yan! Bakit? Bakit? Ako iiyak! Sabi ko na eh. Alam ko na yan eh. Ayan. Ang tanong, mga kahaks. Bakit? 2. Char. Bakit tayo lang may puso? Ayan. Okay. Bakit mahalaga ang pagiging epektibong leader sa tindahan? 2 minutes mga kahabs, comment nyo na yan dyan. Timer starts now! Okay mga kahabs, ang ating format na inyong kukomento ay SHC number, Spurs! your full name, Spurs! hashtag pangmalakasan bet, Spurs! ang inyong kasagutan mula sa ating tanong na, bakit mahalaga ang pagiging epektibong leader sa tindahan? Yan. Ang mga pang Miss Universe na tanong talaga, pang Guinness, parang Yes. who wants to be a thousandaire? Thank you for that wonderful question. Sandali, sumasagot din ako eh. Baka mabulot ako nito. Isang libo dito. Who wants to be a thousandaire? Yan. So dapat makikita natin sa inyong mga sagot, mga 2 sentences yan. Yes, oo. So sa mga nagbumodule dyan, mga bumodule, magpapagawa ng essay, pwede kayong mag-essay dyan. Ayan. 2 minutes naman yan, and then pipiliin natin yan mula sa ating comment feature. No? Mula doon sa ating hashtag na ating nabanggit. Ang ating format na inyong i-comment ay ang inyong SHC number, Spurs! your full name, Spurs! ang inyong hashtag pangmalakasan din, Spurs! plus ang inyong sagot mula sa ating katanungan na bakit mahalaga ang pagiging epektibong leaders sa tindahan. Yan. Ang bilis ng mga pagtaas dito ng mga komento natin, mga kahaps. Ang daming mga sagot to. Aha. Mga kahap, pwede nyo pong habaan yung inyong mga comment kasi yan naman po randomly pick. So, hindi nyo kailangan ng maraming entry. Ang pwede nyo gawin is pwede nyo pagandahin yung sagutin nyo para bukod sa nanalo kayo, nakapag-inspire pa kayo ng ating mga kapwa negosyante. Correct. At yung mga hindi nabunot kanina, ay kung pwede. Ay, yes. Dito sa round na ito. No? Kasi ano to eh. Parang mas maraming free. mas mataas ang chance ang mabunot yung comment. So, pwede rin basahin yung mga sagot kapag kayo po yung napili. Ayan. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Ayan. So, mga So, kahap. if ever na nabunot na kanina, no? Siyempre, para magbigay din ng chance. Yes, share na. The other kapwa nating mga negosyante ay
Magbubunot tayo. Bunot na lang tayo. Kung meron. Sige, comment picker, labas mo na. Bubunot tayo ng isang happy winner. Magdodraw tayo. At maaaring manalo ng 1,000 pesos. Ano yan ha? Barya yan. So, dapat yung comment niyo po ay sumasagot sa tanong na bakit mahalaga ang pagiging epektibong leader sa tindahan? So, ibig sabihin, dapat Bakit matuwa po? ka. Yan. Ay, ang tanong ay bakit? So, may nabasa kasi may sumagot ng tama. Round 2 na tayo, kahapon. Nakalimot na, baka naglalag si tita kasi nga maulan. Correct, totoo yan. Hindi naman natin masisiyan Oo. lahat. Signal yan. Di naman niya kasalanan. Ayan. So, may isa tayong for verification. Siyempre, isa ang ating happy winner na Oo. tatanggapin. Bago natin bagitin yung pangalan, basahin muna natin yung kanyang sinabi. Ang sabi niya, ayan. Sabi niya, para po masigla ang pasok ng pera o grasya po. Living happy and strong makes you more productive. Laban lang. Yes, which is true kasi kapag kung effective leader ka, Yes. yung biyaya papasok yan eh. In terms of leading your business, Yes. sa pag-manage ng customer, sa katuwang mo, di ba? It will follow na eh, yung biyaya. Oo. Lalo na kung maganda ang iyong pag-manage. Yes. Basta maganda o mabuti ang iyong ginagawa, papasok at papasok ang biyaya. So, for verification, na po, tita? Malu Obedice. Yan! So, Tita Malu, bagong pangalan nito na Yes. napakaswerte. Isipin mo nga naman, siya yung first winner ng ating pang Miss World na tanong. Miss Pan, maraming salamat. So, maaari ka na magpahinga sa Ayan, ating sige diba? na. Okay, dahil magbabasa tayo mga kahaks mula sa inyong mga kinuwento na mga ilang naging sagot doon sa ating katanungan. And thank you, for answering this one question. Even isa lang yung ating mapipili. But it doesn't matter naman kung manana. Sometimes buhay talaga is matalo, di ba? Sertihan yan eh. Di ba? Pero nandun pa rin tayo nakalagay sa positibo. Sa liwan. Ayan, sabi add ko na, sabi mo, manalo, matalo, at least may learning tayong nakukuha. Kasi kahit matalo tayo, may learning. Manalo tayo, may learning pa rin. Doon pa lang, panalo na, lamang na tayo agad. Correct. Meron dito mula kay Tita May Rose, sabi niya, dito, #pagmalakasan be. Kasi pag marunong kang makisama, mas uunlad ang tindahan at dadami ang customer. Yun. Oh, ito pa. Mula kay Tita Tess Halo, kasi sa mga estudyante natin sa Tita TK. Halo. Hello, good afternoon sa inyo. #pagmalakasan be para ma-monitor ang mga wala sa paninda at ang lumalabas na pera na ipinambibili ng paninda at ang pumapasok na renta. So another from Tita April Rose Abigue. So sabi niya, pangmalakasan be dahil para mapanatili ang magandang pakikitungo sa mga customer at mamonitor ng maayos ang mga benta na pumapasok sa tindahan. Kaya nga, tayo ang manager ng ating mga business dahil dapat natin minamanage ng tama. Ayan. And sometimes talaga, kapag nagmamanage tayo, normal yung maling pagmamanage. I think, at least once my experience na. Kasi from that experience alone, Doon matututo tayo doon sa karanasan na yun. Yeah. Katulad nito naman, isipin nyo, bago naman ako naging manager ng aking tindahan, di wala talaga akong alam. Buti na nga lang, meron akong katulad ni Lay, na bumibisita at tumatambili sa aking tindahan para maroon tayo ng mga dagdag kaalaman. Uy, plakto naman dyan. So ba yung mga kahas? Naniwala ba? Nang bola. So shoutout muna ako doon sa mga dahil natin dyan sa pumunang kaalaman. Good afternoon sa inyo at maraming salamat sa pagtutok dyan. Kasi mamaya, abangan ninyo, meron tayong announcement patungkol dyan. Okay? So, by the way, Jack, meron tayong ibinigay na po sa ating mga kahaps kanina bago tayo magsimula. So, ang tanong natin, may mga bago ka bang na-realize o natutunan sa pagmamanage ng iyong tindahan? So, 97% sumagot ng oo naman and 3% ginagawa ko na rin ito dati pa. Ayan. So, thank you very much po sa mga sa atin na nag-participate
participate dito sa ating pa-comment dahil dito at least nalaman namin na yes, nakakatulong ang ating pagmamanage, magandang pagmamanage sa ating pagtitinda. Correct. And I think, Jeff, meron na tayong happy winners na nanghal mula sa ating round 1 at round 2. So, ilan to? 1, 2, 3, 4. So, 6. So, ibig sabihin, sa round 1 na 5 happy winners at isa mula sa round 2 ay pasok silang lahat sa bahan. Okay? So, Jeff, bagitin na natin yung ating happy winners. Yan. So, sa round 1 pala, by the way, ang ating price dyan ay 200 pesos each. Yes. No? At para sa round 2 ay 1,000 pesos. Okay. Yeah. Doon muna tayo sa round 1. So, sa round 1 na mananalo ng 5 winners ng 200 pesos ay sila, Tita Susan Ahmad, Mary Ann Codo, Joanna Marie Prim, Tita Philippine Reyes, and Tita Erna Volante. Ayan, for winner naman ng 1,000 pesos para sa ating nag-iisang who wants to be a thousandaire. So, Tita Maria Lourdes Obidis. Ayan! Congratulations, kahaks, mga kaligasyante natin dyan. So, yung mga kahaks din natin, comment nyo lang din, congratulate din natin ang ating mga kahaks na nanalo. For malay mo, ikaw sa susunod na ating happy episode, at TV Live ay manalo na rin. No? Ayan. Okay, so mga kahaks, bagit lang tayo ng konting shoutout no, bago tayo magpatuloy or bago tayo dating tapusin ang ating Happy New TV Live for this episode. Sabi ni Tita Merlina Lay na na-late ka kami. Sayang, na-late po ako na nakapanood katapos ko lang magluto ng paninda. Okay lang yan, Tita. Kasi ito naman, may next episode pa naman tayo sa mga susunod na araw. So don't you worry, huwag po kayo malungkot. Yan. Correct. So, okay, ulitin natin sa mga nanalo na happy winners natin. Antayin nyo lamang po dahil merong mga hapits or yung kasamahan namin dito na kukontak sa inyo kung paano nyo yan makiklaim. Okay. So, Jeff, grabe, kahit bago pa lang ako dito, dami ko nang natutunan sa happy. Yes, sabi ko. Rio, Jinjin. Ikaw ba? Say. Jenny. Oo. Yan, ayan. Shoutout po kay Tita Zulaika Ara. Ayan. May nabasa akong tanong kay Tita Jose Calibo, sabi niya paano yung nananalo, paano magpili. Yes, oo. So, hindi po mga kahaks, gumagamit tayo ng comment figure sa application ito at kung saan random pinipili natin ang mga posibleng manalo na happy winners mula doon sa pag-filter natin na ginagamit natin. Hashtag na isinasama natin sa ating format. Kaya mahalaga na tama yung spelling, tama yung format kasi doon po kami nagbabase na mapipili ng ating app na comment picker. Okay, at dahil dyan, Jeff, ito na. Yun! Meron na akong i-announce. Makinig ang Yun! Magsiluhod. Mga tama. Okay, meron tayong announcement, mga kanak. Yun! Last na to. So, unang announcement natin sa inyo na nakikinig ngayon. So, di ba, para madalas tayo madalas ako nag-shoutout ng mga estudyante natin. Wow. Unang kaalaman, di ba, ganyan. So, for today's episode, i-announce natin na magkakaroon tayo ng Puhunang Kaalaman Batch 2. Wow! So, i-open natin ang registration today. Nice. Okay? So, makikita nyo yan dyan ngayon sa ating screen ang isang banner, no? Para sa iba pang informasyon ay maaari kayong magtungo sa ating Happy Noy page mamaya pagkatapos nitong Happy Noy TV Live. Okay? Yeah. So, ayan din, nag-invite din tayo kasi kung naaalala nyo mga kahats, yung PDRF or Philippine Disaster Resilience Foundation Inc. na naglalayo na matulungan yung mga sari-sari store owner na nalugmok o nahirapan sa panahon ng pandemya ngayon. Ngayon, kung ikaw ay taga Metro Manila at meron kang, permit, kahit barangay permit lang po, ay pwede na po kayo mag-apply dito sa ating programa kasama ang PDRF. So, hanapin lang po yung link dito sa ating Facebook page para kung sakali ay makapag-join na po kayo. Correct. Dagdag ko lang sa Puhunang Kaalaman pala, no? So nabanggit mo yung mga area. So ito ay nationwide, recruitment, Luzon, Visayas, Wow! No, kasi nung unang batch natin ay exclusive siya for Metro Manila. So, mga kahas, dito sa Puhunang Kaalaman batch din natin, limited slots lang ito. First come, first serve ang basis natin. So, makita natin unang nag-register ay siya ang ating pipilian. So, make sure na makapag-register na kayo sa link na sabi ko para sa Puhunang Kaalaman Batch 2.
o kaya naman sa PDRF Recovery Program Batch 2. Mamaya hanapin nyo ang link na yan sa ating Happy Noy page. Ayan, so ito yung sinasabi namin kahap sa maging open tayo sa mga bagong opportunities na pwede natin magamit sa ating pagtitindahan. And given that, next episode may excited ka na ba? Yes! So dahil meron tayong parating na bisita na maaari nyo makilala sa ating susunod na episode. Ayan, mahalaga na tumutok tayo sa ating episode na susunod sa coming Thursday, October 22, 1 p.m. yan, abangan nyo yan. No, dahil meron tayong guest. No? No. Meron tayong guest next episode. Thursday. 1 p.m. So mga perhaps, abangan nyo yan. Ulitin natin. Don't forget, kung ikaw ay hindi pa parte ng Pumunang Kaalaman Batch 1, ay maaari kang mag-register sa Pumunang Kaalaman Batch 2. At doon sa isa pa nating project, PDRF Recovery Program Batch 2, ang mga links na yan ay magiging available sa ating Happy Noy page. So hanapin nyo lang yan matapos itong Happy Noy TV Live. Make sure na tumutok kayo. Don't forget to hit like and follow yung ating Happy Noy para manatili tayong updated sa kung ano yung mga proyekto na ating ginagawa para sa inyo, mga kahapс. Ayan, so mga kahaps, kita-kita po tayo next episode, 1 p.m. dito sa ating Happy Noy Facebook page. Please don't forget to hit like para doon sa ating page and i-share, mag-comment, mag-like na rin para dito sa ating Happy Noy Facebook Live episode. Yan, so bago po tayo magtapos, ako po si Jeff. At ako naman po si Lay. So kita-kita po tayo next episode mga kahaps. Paalam!